So what is up, ladies and gentle ones? So welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, curious ako men kung sino nga ba itong mga tinaguro ang rich kids ng Manila. So yan yung panonoorin natin mula kay Kaalam PH. So meron to pamagat na tunay na rich kids ng Manila. Actually curious ako kung sino ba yung mga may high possibilities na mga rich kid ng Manila. Manila din kasi ano. So, I think counted ba dyan yung mga Pacquiao, yung mga anak ni Pacquiao? Yan, mga pure talaga yan. Or Jensen yun eh. Or maybe nandun na sila sa Manila nakatira. Basta, yan yung aalamin natin. Comment kayo sa baba kung sino yung mga hula nyo. Tingnan natin kung nahulaan nyo ba yung iba pa. So, yun, bago natin simulan, Kaalam PH, support nyo. Tapos, yun, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Don't you dare to forget Gentle One TV. Like, comment, share, subscribe. So that's it. Without further ado, let's watch this video. Ladies and gentlemen, let's go. Kids o Gentle RK One. kung tawagin ay kilalang grupo ng mga individual. Again. Ang mga rich kids o RK kung tawagin ay kilalang grupo ng mga individual na may kakaibang antas ng yaman. Madalas, nakikilala sila sa kanilang mataas na pamumuhay. Laging napapaligiran ng Sana mamahaling gamit tulad ng updated na iPhone, luxury bags at mga malalaking halaga ng pera sa kanilang pitaka. Sa isang grupo ng magkakaibigan ay hindi may iwasang may mabansagang RK at binibiro ang mga ito ng mga anak o apo ni Henry C. dahil sa kanilang Nabansagan na din akong rich kid dati. Kapag yun, meron kasi akong kwintas dati. Gold worth 8,000 ata yun. Rich kid agad yung tawag nila. Min. So ayun, nasangla ko kasi naghihirap ako. So poor kid na ulit. ng luho o pagiging gastador. Sa video na ito, ating alamin ang 10 sa napakaraming rich kids ng Pilipinas. Partikular ang tinatawag na mga tunay na rich kids ng Manila. Okay. Number 10 sa ating listahan, si Alison Eduardo Laude. Siya lang naman ang anak ng Yun. isa sa pinakakilalang vlogger na si Small Laude. Noong Hunyo ng nakaraang taon, nag-viral si Alison Laude dahil sa pagtatapos na may karangalan mula sa International School Manila, isang eskwelahan sa Manila para sa mga pinakamayayamang mga anak ng negosyante. Ito talaga yung pure na rich kid talaga. Biruin nyo, pang 10 siya sa listahan ha. But, you know kung gaano kayaman ng nanay nito. Like, pumupunta lang ng ibang bansa kumakain ng ano-ano. Like, parang namamasya lang sa palengke. At politiko. Nang batiin siya ng kanyang ina na si Small Laude sa Instagram, ibinunyag din niya na na-admit si Alison sa Claremont McKenna College. Kamakailan lang, inihatid na ni Small ang kanyang anak sa kolehiyo sa California at ibinigay ang isang artois tote by Goyard bilang regalo na nagkakahalaga ng kulang-kulang 200,000 pesos. Ngunit gaano nga ba Grabe, 200k agad isang gamit lang, men. Pwede ka nang bumili ng 3 motor doon ha. My goodness. kayaman na ang pamilyang Laude? Ang ama ni Alison na sa Philip Laude lang naman ang sayon o nagmana ng negosyo ng pamilya nito na Candyman, ang gumagawa ng Candy Mint, White Rabbit, Orange Kist at Viva, habang si Small Laude ay mula sa isang pamilya na nagmamay-ari ng malalaking garments export business. Rice Kagi, mayaman na din pala siya, min. Akala ko nakasabit lang siya sa yaman ng husband niya eh. Narinig ko na dati yung White Rabbit nga, yung husband niya. Tapos, malaman-laman natin, meron din palang business itong si Laude, bago pa man. milling business at rice trading business. Tiyahin din ni Alison si Alice Eduardo na siyang binansagang Woman of Steel dahil ito ang tagapagtatag ng Santa Elena Construction and Development Corporation, isang kilalang kumpanya sa industriya ng construction sa Pilipinas. Number 9 ay ang kaisa-isang lalaki sa ating listahan. Siya ay si Ferdinand Martin Romualdez Jr. o mas kilala sa palayaw niyang Marty. Sa apelyido Talaga ba? Actually, itong si Mr. Romualdez, ngayon ko lang siya nakilala na nanalo bilang pangulo si BBM. Tapos, grabe, nahana yung anak niya, men. Politiko to eh. Yun din yung isa sa sad part na kapag kaanak ka ng politiko, no? Kasi yun nga, yung tingin sa'yo ng ibang tao ay parang may pagka-dirt, diba? So, parang mahihirapan kang mag-flex ng mga gamit kapag yung parent mo ay something politicians kasi pagdududahan ka ng ibang tao eh. But luckily, meron din namang mga business yung iba dyan. Kaya, for example, silang Manny Pacquiao, silang Manny Villar, of course, mahirap nang doubtan niya na, baka ano lang din yung mga pera niyan. Kasi, sobrang successful na ni Pacquiao at ni Manny Villar eh. pa lamang ay talaga namang masasabi natin na nagmula siya sa hindi lamang isang mayamang pamilya, ngunit makapangyarihan din. Siya lang naman ang anak ng 19th Congress House Speaker Ferdinand Martin Romualdez
At Tingog Party List, Representative Yeda Marie Romualdez. Siya rin ang pamangkin ni President Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyang Pangulo ng bansa. Si Ferdinand Martin Romualdez Jr. ay nagtapos ng kanyang pag-aaral at nagkamit ng IB Diploma sa Institute La Rosae na kinikilala bilang pinakamahal na paaralan sa buong mundo, kung saan umaabot sa 6 na milyong piso kada taon ang halaga ng tuition sa boarding school na ito. Sa school din na ito nag-aral ang dugong bughaw na si Prince Edward ng Britanya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa Cornell University sa New York upang tapusin ang kanyang degree sa Bachelor of Science in Global Development, Social and Economic Development. Bukod sa kanya, Grabe, no? Pag nag-aaral pa lang, milyon na yung mga gastusan nila. Tayo, after nating mag-graduate, yung 1 milyon, ang tagal pa nating makuha nun, men. My goodness. Sana all. niyang mataas na antas ng edukasyon. Kilala rin si Marty sa kanyang pagkahilig sa sports na polo. Bukod sa politika, ang kanyang ama ay may malaking negosyo na nagbibigay sa kanilang pamilya ng higit na yaman at impluensya. Hindi rin may tatago ang romantikong bahagi ng kanyang buhay sapagkat ang kanyang kasintahan na si Rocio Mercedes Sobel, na kilala rin sa kanyang sariling pamilyang mayaman, ay may malalim na ugnayan sa negosyo at lipunan. Nako. Number 8. Sa ating listahan ay ang kasintahan ni Marty na si Rocio Sobel. Si Wait lang. What? Number 8 yung jowa niya? Ulit nga. Pistokis. Nagbisaya pa. Rochelle de Ayala. Ito ba yun? sa kanyang sariling pamilyang mayaman ay may malalim na ugnayan sa negosyo at lipunan. Number 8. Sa ating listahan ay ang kasintahan ni Marty na si Rocio Sobel. Si Rocio Sobel ay miyembro ng pamilyang Sobel de Ayala, isang kilala at impluwensyal na pamilya sa ating bansa. Siya ay nakakuha ng pansin ng publiko dahil sa kanyang pagsali sa prestiyosong Debutante Ball, Le Ball de Debutantes, na taunang nagpapakilala ng mga batang babae mula sa kilalang pamilya sa lipunan. Mas mataas na interes siya sa fashion, design at arts. Maganda din siya, men. Kita nyo naman yung ano niya. Oh. Para siyang ano parang may mga pagka-Kardashians, ano? Tama ba? Or sa akin lang yun? Kilala si Rocio sa kanyang pagmamahal sa philanthropy at nakilahok sa mga proyektong may kinalaman sa pagtulong sa mga mahihirap na bata at pagsusulong ng mga isyu sa kalikasan. Ang mga magulang ni Rocio, si Inigo at Marie Cris Sobel, ay pangunahing personalidad sa kanilang pamilya na Sobel de Ayala. Si Inigo Sobel na nagmula sa isang pamilya na may mataas na kasanayan sa negosyo at pananalapi. Sa pamumuno ni Inigo, nakatulong siya sa tagumpay at paglago ng Ayala Corporation ng pamilya na may malaking bahagi sa ekonomiyang pampinansyal ng Pilipinas. Si Marie Cris Sobel naman ay kilala siya sa kanyang malalim na paglahok sa iba't ibang proyektong may kinalaman sa pagtulong sa lipunan. Stockholder ako ng ng Ayala REITs. Meron akong worth 1,000 pesos. Sinubukan ko lang, ang hirap ng konti-konti lang yung akyat niya. Dapat siguro mag-invest ka doon mga 50,000 para maramdaman mo yung something dividend. Tuloy. Baka soon dagdagan ko pa yun. Tuloy. Number 7 sa listahan ay ang best friend ni Rocio na si Alicia Aboitiz. Talaga namang mapapasabi na tayo na birds with the same feather flock together. Bukod sa tagumpay ng kanyang angkan, sinikap ni Alicia na gumawa ng sariling pangalan sa iba't ibang mga larangan. Siya ay isang matatanging communication specialist na magtatapos sa Mayo 2024 na may bachelor's degree sa Economics at Communications mula sa Boston College. Siya ay kilalang parte ng The Estee Lauder Company. Hindi, ngayon na siya magtatapos, men. So congrats in advance. Sana naman imbitahan mo ko, Miss alam niyo naman. Companies Incorporated na nag-oorganisa ng mga PR campaign at coordination and collaboration ng mga sikat na online influencers sa kasalukuyan. Sa Snap Power Group naman, nalinang niya ang kanyang mga kasanayan sa graphic design, paglikha ng kapani-paniwala at nakakumbinseng mga presentasyon at pag-update ng mga output para sa mga koponan sa marketing, sales at finance. Ang kanyang pamilya naman ay kilala sa pagiging mayaman dahil sa kanilang matagumpay na pagpapatakbo ng ilang negosyo at korporasyon sa Pilipinas. Kabilang na ang Aboitiz Equity Ventures, isang malaking konglomerado sa bansa, isa sa mga pangunahing sektor. Grabe, nagpapayaman talaga sila ng gusto, men. Tayo naman dito naghihirap. Pero kasalanan din naman natin kung bakit mahirap tayo, di ba? Yung iba kasi sa atin, sinisisi natin sa mga mayayaman Na kanilang pinasok ay ang enerhiya na nagbibigay daan sa kanila para mapakinabangan ang malaking demand para dito. Thank you, sir. Thank you. Elevator. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first. Sa bansa. Bukod dito, ang kanilang matibay na pamamahala at matalinong pangasiwa sa mga negosyo ay naglalayo na mapanatili ang kanilang financial stability at patuloy na pagsulong. Ang pamilyang Aboitiz ay may mahabang kasaysayan ng tagumpay at kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Number 6 sa listahan ay si Isabel Elizalde. Si Isabel ay
Elizabeth Elizalde. Hulaan ko kung ano yung ano niya business. Elizabeth Elizalde. Ano ba? Ano ba bang mga, di ba siya Philippine Airline? Hula ko lang naman eh. Tapos sa Wake Forest University na may degree na BA Communications, Health Concentration at double minor in Studio Art and Bioethics. Sa kanyang mga unang taon sa kolehiyo, nag-intern siya sa iba't ibang health companies tulad ng Asian Eye Institute at the Institute of Biointegrative Medicine. Makaraan ang ilang panahon, natuklasan niya ang kanyang interes sa digital marketing sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Halo Halo Philippines at True Story Skin. Noong summer ng 2022, nagtrabaho siya bilang healthcare digital brand intern sa RX. Iba din talaga yung ano men. Iba din talaga yung ganda ng mga rich kids ano. Like, my goodness, para silang mga goddess eh. Tingnan nyo. 'Di ba? Yung Interes isa sa digital yung marketing next. sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Halo Halo Philippines at True Tignan nyo yung mukhang yan. Grabe ano. Tayo ba mga hampas lupa kapag ligawan natin itong mga ganito, meron kaya tayong pag-aasa men. Yung ano ba, parang grabe ano. Para ka daw na naginip ng gising eh kapag gano'n. Kasi mostly napipeer up yung mga babaeng mayayaman is sa mga mayayaman lang din eh. Pwera na lang siguro kung mayaman kang lalaki. Yung iba pwede sila makapag-choose ng mga mahihirap lang din. Ano. Based lang din siguro sa mga nagugustuhan nila. Kaya, pero kapag ka babae, mayaman, parang bihira lang. Siguro kung meron ng mga ganyang pangyayari, pero sobrang bihira lang na napipeer up itong mga mayayamang babae sa mahihirap na lalaki. Ano. Mostly talaga mayayamang lalaki ito mahirap na babae. Story Skin. Noong summer ng 2022, nagtrabaho siya bilang healthcare digital brand intern sa RXMO Psych, MMC, sa New York City. Noong Setyembre, lumipat siya sa Madrid at kasalukuyang nagtatrabaho bilang production trainee sa Haggard, Madrid. Para sa kanya, isang napakagandang karanasan ang magtrabaho kasama ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at matutunan ang buong Tama. proseso ng produksyon sa advertising. Ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang mga negosyo at isa sa mga aspeto ng kanilang kasaysayan ay ang koneksyon sa panahon ng diktatorya ni Ferdinand Marcos. Ilan sa kanilang negosyo ay naging bahagi ng mga Dawit pa. proyektong kaugnay sa pamamahala noong panahon ng martial law. Ito ay isang yugtong kilala rin bilang crony capitalism. Bilang mga Marcos crony, ang pamilyang Elizalde ay naging bahagi ng mga transaksyon at proyektong pampamahalaan na nagbigay daan sa kanilang pag-angat sa mundo ng pagnegosyo. Number 5 ay ang isa pang Rosyo, On process din talaga no. Ito kapatid niya. Meet Rosyo Tambunting. Si Rosyo Tambunting ay isang malikhain na tao. Interesado siya sa fashion, cinematography, film editing, photography at teatro. Ang mga kasanayang ito ay umusbong sa kanyang pagmamakal para sa film studies na kanyang Nahulog kinuha sa Barnard College ng Columbia University. Bukod sa kanyang kurso, siya ay isang marketing intern para sa Korean-American jewelry brand na Jumi Lim. Ito ay nakahanay sa negosyo ng kanyang pamilya na Tambunting Pawn Shop na siyang pinakamatandang pawn shop Gagi par. Nung marinig ko yung ano ba, yung apelyido niya. Parang naman ko ba? Ano ba yan? Tunog Pawn Shop yung apelyido niya. Yun pala sila pala yung may-ari men. My goodness, apelyido pala yan. Akala ko Tambunting eh kasi yun yung parang pasanglaan ba? Parang Tagalog word siya. Pero Tambunting apelyido pala yan. chain sa Pilipinas at may mahabang kasaysayan ng paglilingkod sa mga Pilipino. Ito ay tinatag noong 1906 ng kanyang lolo na si Don Ildefonso Tambunting sa Quiapo. Ang pagtatatag ng pawn shop na ito ay naglalaman ng layunin na magbigay serbisyo sa mga tao na nangangailangan ng mabilisang pera at sa oras ng pangangailangan. Ang Tambunting Pawn Shop ay nagbibigay serbisyong pawn remittance at iba pang financial services. Sa paglipas ng mga dekada, nag-expand ang kanilang operasyon at naging kilala sa kanilang integridad at serbisyong may malasakit. Number 4, Grabe. Huwag niyong baliitin yung ano ha, yung mga nagmamay-ari ng pawn shop kasi mga nako. Kyla Oytengsu. Si Kyla Oytengsu ay ang kasalukuyang marketing director ng Flowcode, isang kumpanya na nagbibigay ng solusyon sa mobile marketing at engagement. Mayroong siyang nakaraang karanasan sa marketing and social outreach sa Stanford Women in Business at 50 years. Nakaranas din siya ng internship sa Global at sa National Honor Society ng ISM. Nag-aral si Kyle sa Stanford University at gaya ng ibang mayayaman na mga babae, siya ay dumala rin sa Lebal des Debontantes. Ang pamilyang Oytengsu ay kilala sa Pilipinas dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa larangan ng negosyo at sa kanilang ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan.
Akala ko nga walang nagulat ako nung marinig ko yung Oitingso kasi yung familiar lang sa akin Oitingko eh. Tapos sikat din pala sila or mga bigatin din, Oitingso. Kanyang angkan ay may-ari ng Alaska Milk Corporation, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng gatas at iba pang mga produkto sa Pilipinas. Ang pamilyang Oitengso ay hindi lamang kilala sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang mga pagganap sa larangan ng sports, partikular sa larong triathlon. Ang Alaska Iron Kids, isang multisport event para sa mga kabataan at isa sa mga proyektong kanilang isinusulong upang itaguyod ang malusog na pamumuhay at pagsusulong ng sports sa bansa. Number Actually, ang liit nga lang ng yung 10 as a rich kid in Manila kasi sobrang daming mga bilyonaryo dyan sa Maynila eh. 'Di ba? Tapos yung mga anak nila sobrang dami pa. So, siguro kapag ka nasa Maynila yung Pacquiao family, baka karga lahat yun eh. Tuloy. Or siguro yung binabasihan dito yung earned money na ba or earned money or based on how their parents being influential. Nag-English pa. Kala mo talaga rich kid din eh. 3 sa ating listahan ay si Hannah Gokongwei, hungry for knowledge, humble at Ito. work, heart in service. Ito ang prinsipyo sa buhay na sinusundan ni Hannah. Iba Cebu sa mga Pacific rich ba yan? kids sa ating listahan. Si Hannah ay simple lamang at hindi nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Naniniwala rin siya na anuman ang iyong edad, hindi ka kailanman masyadong matanda para mag-aral at subukan ang bagong mga bagay. At ito Tama. nga ang masusing inilalarawan ng kanyang landas sa karera. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree sa Business Administration major in Human Resource. Sumabak din sa pag-aaral ng Mandarin sa Taiwan pagkatapos ng kanyang pagtatapos sa universidad. At Grabe no. Wala siguro magawa to sa buhay. May nag-aaral ng Mandarin. Isa ang Mandarin daw sa pinakamahirap na lengguwahe eh. Tapos inaaral niya. Grabe. Gusto ng challenge, men. Okay. nagtrabaho bilang import assistant sa isang kumpanyang nag-import ng mga produktong pang-automobile. Pagkatapos ng isang taon sa kanyang trabaho, nagtayo siya ng sariling maliit na negosyo na nag-aalok ng iba't ibang pangangailangan sa bahay. Habang namamahala sa kanyang negosyo, nagkaroon siya ng interes sa marketing, kaya't nag-enroll siya sa isang Google Professional Certificate course sa digital marketing at e-commerce. Patuloy niyang ina-update ang kanyang Inaantok ako sa yaman nila, men. Siguro dahil wala akong yaman. alaman sa marketing sa pamamagitan ng iba't ibang espesyalisasyon na may kinalaman sa kanyang negosyo at sa kanyang freelance na karera bilang content strategist at social media manager para sa mga content creators at negosyo. Ang kanyang pamilya ay kilala sa Pilipinas dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa mundo ng negosyo. Isa sa kanilang pinakakilalang negosyo ay ang JG Summit Holdings Incorporated, isang malaking konglomerado ng negosyo na itinatag ni John Gokongwei Jr. Ang JG Summit Holdings Incorporated ay may malawak na saklaw ng mga negosyo kabilang ang airline industry, Sabi ko, Cebu Pacific. At least dito tumama ako, men. Cebu Pacific, Real Estate, Robinsons Land Corporation, Retail, Robinsons Retail Pati Holdings Robinson Incorporated, Telecommunications, Digital, Pagmimina, Pagmamanupaktura at iba pa. Habang lumalaki ang kanilang negosyo, nagkaroon ang Gokongwei family ng malaking impluwensya sa ekonomiya ng bansa at naging kilalang tagapagtatag ng iba't ibang negosyo na nag-aambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang pagpapatuloy ng Not bad. Gokongwei family sa kanilang legacy at pagbigay kontribusyon sa iba't ibang sektor ng ekonomiya at patuloy na nagtataglay ng malalim na impluwensya sa bansa. Number 2 ay si Nicky Huang. Si Nicky Bigatin din. Nicky Wang. Para siyang si ano, men. Para siyang si... Sino yung nasa elevator? Si... Wait lang ha. Kalimutan ko kung sino yung pair ni ni Paolo Abilino. Basta, nakalimutan ko. Para siyang yan yung babae na yun. Huang ay hindi lamang sumikat sa mundo ng fashion, kundi kanyang iniwan din ang kanyang marka sa larangan ng akademya. Si Huang ang tagapagmana ng Rustans at Stores Specialist Incorporated. Noong Mayo, siya ay nagtapos na may karangalan mula sa Boston University na may kursong sociology at kinilala para sa kanyang natatanging senior thesis. Sa Instagram, ibinahagi niya ang isang larawan mula sa kanyang graduation na may caption na, "It was a wild 4 years but I did it. Excited to announce that I was also awarded Outstanding Senior Thesis and Departmental Honors." Ang pamilyang Huang ay kilala sa kanyang pagmamay-ari ng Rustans at Stores Specialist Incorporated. Ang Rustans at Stores Specialist Incorporated o SSI ay kilalang pangalan sa industriya ng retail sa Pilipinas. Ang Rustans ay isang kilalang high-end na tindahan Rustans? Parang nakakita na din ako ng Rustans. San ba? Hindi ko maalala, men. na nag-aalok ng mga eksklusibong produkto, lalo na sa mga larangan ng fashion, beauty at lifestyle. Ito ay naglilingkod bilang destinasyon para sa mga mamimili na naghahanap ng mga dekalidad na produkto at mga kilalang international na brand. Sa kabilang banda, ang Stores Specialist Incorporated ay isang kumpanya
Sino kaya yung number 1? Wala akong maiisip eh. Isko Moreno. Hindi, malayo si Isko. Wala akong maiisip, men. Maynila kasi eh. Okay sana kung buong Pilipinas, di ba? At least may hint tayo. Wala din naman akong alam kung sino-sino yung mga bilyonaryo dyan sa Maynila eh. Nagbibigay ng mga premium na serbisyong pang-retail kabilang ang distribusyon, merchandising at marketing na may kilalang tatak gaya ng Gucci, para sa Louis Vuitton at marami pang iba. At ang Louis number 1 Vuitton. sa ating Ito listahan na. ay ang tunay na apo ng namayapang pinakamayamang tao sa Henry C. Pilipinas, ang nag-iisang Henry C. Si Nicole C. Coson. Si Nicole Siya pala. So siya lang yung tagapagmana? Tama ba? Coson ay isang tanyag na artist na nakabase sa London. Siya ay mayroong Master of Fine Arts o MFA sa painting mula sa Royal College of Arts sa London. Siya ay gumagamit ng printmaking, video at sculpture sa proseso ng paggawa ng imahe na may kaugnayan sa personal na alaala, kasaysayan at kultura. Ang pamilya niya ay Nice. natatanging nagmamay-ari ng SM Group o kilala rin bilang SM Investment Corporation, isa sa mga Grabe, ang laki talaga ng ng SM. Makapag-invest nga. pinakamalaking konglomeradong negosyo sa Pilipinas na itinatag ng kanyang lolo. Kasalukuyang pangunahing may-ari ng SM Group ay ang anak na si Teresita C. Coson, na nanay ni Nicole, na nagpatuloy ng pagpapalago ng negosyo pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama. Ang SM Investments Corporation ay kasalukuyang may malawak na saklaw ng operasyon kasama ang malalaking shopping malls, real estate, development, banking at retail. Bukod sa SM, ang pamilyang C ay may iba pang negosyo at investment na nagbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas, na nagbibigay ng trabaho Agree. Tama yun, men. Sobrang laking tulong talaga ng SM sa ekonomiya ng Pilipinas. Like, legit din yun. Sana nga wala din silang mga nilalabag na, di ba? Against ng, like for example, mga kung ano-ano pa man. Kasi wala pa akong, hindi ko na deep dive yung, totoong, ano ba? Pinagsasabi ko. Tuloy. sa libo-libong tao. Kaalam, gusto mo rin bang maging rich kids kagaya nila? Sino ang pinakapaborito Siyempre, gustong-gusto. mong rich kid at may kilala ka pa bang hindi na isama sa ating listahan? Ang paborito kong rich kid ay yun, sa SM. Kasi parati ako pumupunta ng SM eh. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dun mula kay Kaalam PH. Pasensya kayo, humaba yung video natin. Medyo ako kasi siguro hindi ako makarelate sa mga video nila mga about sa mga rich kid. Sobrang yaman nila, min. Sana all na lang talaga. Isa lang ang masasabi ko sa mga rich kid na ito. So, sa mga rich kid na nabanggit dito, ito lang yung mga mensahe ko para sa inyo. Pautang. Hindi pautang, pahingi na. Pautang pa. Pahingi ng pera. Mangungutang pa ako sa inyo, di ko naman mababayaran yan. So, manghihingi na lang ako. So, yun, mula kay Kaalam PH, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe. Gentle One TV, subscribe nyo rin yung YouTube channel natin. So, kita nyo naman yun, men. So, yun pala yung mga rich kid. Actually, nahirapan ako sa paghuhula sa mga to kasi, yun nga, Maynila lang siya. For sure, kung Pilipinas pa yan, dun talaga magkakaalaman kung sino talaga yung mga mayayamang bata or yung mga rich kid. Pero mahirap yan, for example, pili ka lang ng top 5 na mga rich kids. Paano ba nila yon masasabi na yun yung pinaka-rich kid talaga? Based ba sa wealth ng kanilang parents or yung mas maganda sana kung di ba? Yung kahit share na lang nila. Hindi na yung totally yaman ng tatay nila. Like for example, merong net worth yung tatay niya na 10 billion tapos meron siyang anak 5. So of course, each children meron na lang yung 2 billion net worth, di ba? Kasi kung sasabihin mo na hindi din papasok din naman lahat Kasi kapag kaganyan, 5 yung anak, edi automatic 5 na yung anak dyan sa top 5. So kung ang top 1 billionaire natin merong 10 anak, wala na. Kuha niya na lahat yung slot ng top 10 top 10 rich kids, di ba? So yun lang naman. Again, paulit-ulit. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. See you in the next reaction video. Gentle One TV is out.